Numbers chapter 6. Ang mga instructions sa pagiging Nazirite. Sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa mga Israelites, ang sinumang manunumpa at magdededicate ng sarili kay Lord para maging isang Nazirite ay hindi dapat uminom ng wine o anumang inumin na nakakalasing. Hindi rin siya pwedeng uminom ng kahit anong inumin na gaya sa grapes at hindi rin siya pwedeng kumain ng grapes o pasas. Sa panahon ng pagiging Nazirite niya, di siya pwedeng kumain ng kahit anong galing sa puno ng grapes, kahit pa balat at buto nito. Hindi rin niya pwedeng gupitin o ahitin ang buhok niya sa panahon ng pagiging Nazirite niya. Hayaan niya lang humaba ang buhok niya habang nakadedicate siya kay Lord. Hindi rin siya pwedeng lumapit sa isang bangkay, kahit pa magulang niya yon o kapatid niya. Hindi niya pwedeng dumihan ang sarili niya kasi nakadedicate siya kay Lord. Sa panahon ng pagiging Nazirite niya, banal siya sa harap ni Lord. Kung sakaling may namatay sa tabi niya at naging marumi ayon sa ritual ang buhok niya dahil doon, kailangan niya maghintay ng 7 araw bago niya ahitin ang buhok niya para maging malinis siya. Sa pang-8 araw, magdadala siya ng 2 kalapati o 2 pigyon sa priest sa entrance ng banal na tent. Tapos, i-offer ng priest ang isa bilang offering para sa kasalanan at ang isa bilang offering na susunugin. Gagawin ito para linisin siya ayon sa ritual kasi naging marumi siya dahil sa bangkay. Sa araw ding yun, muli niyang i-dedicate ang buhok niya at ganun din i-dedicate niya ang sarili niya kay Lord bilang Nazirite. Mapapaliwala yung mga lumipas na panahon na pagiging Nazirite niya kasi naging marumi siya. Magdadala siya ng tupa na 1 taong gulang bilang offering na pambayad sa kasalanan. Ito ang mga instructions pag natapos na ang panahon ng pagiging Nazirite niya. Pupunta siya sa entrance ng banal na tent. Tapos, magdadala siya ng offering kay Lord, 1 lalaking tupa na 1 taon pa lang at walang defect, para i-offer at sunugin. 1 babaeng tupa na 1 taon pa lang at walang defect, bilang offering para sa kasalanan, at 1 lalaking tupa na walang defect, bilang peace offering. Mag-offer din siya ng 1 basket na tinapay na walang pampaalsa. Makakapal na tinapay na gawa sa purong harina na may oil at maninipis na tinapay na may oil, kasama ng mga offering na butil at wine. Dadalhin ng priest lahat ng yon kay Lord at i-offer ang offering para sa kasalanan at ang offering na susunugin. Tapos, i-offer niya ang lalaking tupa kasama ang 1 basket ng tinapay saka mga butil at wine bilang peace offering. Sa entrance ng banal na tent, aahitin ng Nazirite ang buhok niya at susunugin niya yun gamit ang apoy ng peace offering. Pagkatapos pakuluan ang balikat ng lalaking tupa, kukunin ito ng priest kasama ang manipis na tinapay at 1 makapal na tinapay galing sa basket. Ilalagay niya ito sa kamay ng Nazirite. Pagkatapos ahitin ng Nazirite ang buhok niya. Tapos, kukunin ulit yun ng priest at itataas kay Lord bilang offering na tinataas. Mapupunta yun sa priest kasama ng pitsyo at hita ng lalaking tupa kasi yun ay para talaga sa priest. After nito, pwede nang uminom ng wine ang Nazirite. Ito ang mga instructions para sa mga gusto maging Nazirite. Pero kung magpapromise siya ng higit pa sa hiningi sa kanya, dapat niyang tuparin ang promise niya. Ang blessing sa Israel. Sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niya na ganito ang sasabihin nila every time na i-bless nila ang bayan ng Israel. I-bless ka sana ni Lord at ingatan. Kagiliwan ka sana ni Lord at kaawaan. Paboran ka sana ni Lord at bigyan ng kapayapaan. Ganyan nila babanggitin ang pangalan ko sa bayan ng Israel at i-bless ko nga sila. Numbers chapter 7. Ang mga offerings ng mga leaders. Nung araw na natapos ni Moses ang pagsiset up ng banal na tent,
inanoint niya yun at dinedicate kasama lahat ng kagamitan nito. Ganun din ang altar at mga kagamitan doon. Tapos, ang mga leaders ng bawat tribe ng Israel na tumulong sa pagkuha ng census ay nagdala ng offering nila para kay Lord. 6 na kariton at 12 na toro, 1 kariton sa bawat 2 leader at 1 toro kada 1 leader. Dinala nila ito sa harap ng banal na tent. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, tanggapin mo ang mga offerings nila para magamit sa banal na tent. Tapos, i-distribute mo sa mga Levites ayon sa mga duty nila. Kaya kinuha ni Moses ang mga kariton at mga toro, tapos binigay niya yon sa mga Levites. Binigyan niya ng 2 kariton at 4 na toro ang mga anak ni Gershon, habang 4 na kariton at 8 toro naman para sa angkan ni Merari. Si Ithamar, anak ni Aaron na priest, ang namamahala sa trabaho nila. Pero walang binigay na kariton at toro si Moses sa mga pamilya ni Kohath kasi kailangan nilang pasanin ang mga banal na kagamitan na naka-assign sa kanila. Nagdala din ng offerings ang mga leaders para i-celebrate ang dedication ng altar. Nung ibibigay na nila ang mga offerings nila sa altar, sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa kanila na dapat 1 leader kada araw ang magbibigay ng offering para sa dedication ng altar. Gagawin nila yon sa loob ng 12 na araw. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pag-offer nila. Sa unang araw, sa tribe ng Judah, si Nashon, anak ni Aminadab. Sa pangalawang araw, sa tribe ng Isakar, si Netanel, anak ni Zuar. Sa pangatlong araw, sa tribe ng Zebulun, Eliab, anak ni Helon. Sa pang-4 na araw, sa tribe ng Ruben, Elizur, anak ni Shedur. Sa pang-5 araw, tribe ng Simeon, Shelumiel, anak ni Zurishadai. Sa pang-6 na araw, tribe ng Gad, Eliasap, anak ni Duel. Sa pang-7 araw, sa tribe ng Ephraim, Elishama, anak ni Amihud. Sa pang-8 araw, sa tribe ni Manase, Gamaliel, anak ni Pedazur. Pang-9 na araw, tribe ng Benjamin, si Abidan, anak ni Gideoni. Sa pang-10 araw, mula sa tribe ng Dan, Ahiezer, anak ni Amishadai. Pang-11 araw, sa tribe ng Asher, Paghiel, anak ni Okran. At sa pang-12 araw, mula sa tribe ng Naphtali, Ahira, anak ni Enan. Ito ang total ng mga offerings na dinala ng bawat leader para sa dedication ng altar. 12 na platong silver at 12 na silver na mangkok na may total na timbang na 27.6 kilo. 12 na platitong ginto na may timbang na 1.32 kilo na punong-puno na insenso. 12 na toro, 12 na lalaking tupa, 12 na tupa na 1 taong gulang at mga butil na kasama sa mga offering na susunugin. 12 na kambing para sa offering para sa kasalanan at 24 na toro, 16 na lalaking tupa, 16 na kambing at 16 na tupa na 1 taong gulang para sa peace offering. Nung pumasok si Moses sa banal na tent para kausapin si Lord, may narinig siyang boses galing sa ibabaw ng box ng kasunduan sa pagitan ng 2 kerubim. Numbers chapter 8. Ang mga ilawan. Sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Aaron na pag nilagay niya ang 7 ilawan sa lampstand, dapat ang harapan ng lampstand ang naiilawan. Nilagay nga ni Aaron ang mga ilawan sa lampstand gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Mula taas hanggang baba, ang lampstand ay gawa sa pinitpit na gold gaya ng design na pinakita ni Lord kay Moses. Ang pagdededicate sa mga Levites. Sinabi ni Lord kay Moses, i-separate mo ang mga Levites sa buong bayan ng Israel at linisin mo sila ayon sa ritual. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis. Ipaahit mo sa kanila ang mga buhok sa kanilang katawan
at ipalaba mo sa kanila ang mga damit nila. Pagkatapos nun, magiging malinis na sila. Pakuhanin mo sila ng batang toro at ng harina na may olive oil bilang offering na butil. Pakuhanin mo rin sila ng isa pang batang toro para naman sa offering na para sa kasalanan. Tapos, i-gather mo ang buong Israel at iharap mo sa banal na tent ang mga Levites. Pag dinala mo na sila sa harap ni Lord, ipapatong ng mga Israelites ang mga kamay nila sa mga Levites. Tapos, ihaharap sila ni Aaron kay Lord bilang offering na tinataas ng mga Israelites para mag-serve kay Lord ang mga Levites. Ipapatong naman ng mga Levites ang mga kamay nila sa ulo ng 2 toro. Tapos i-offer yung isang toro bilang offering na para sa kasalanan at yung isa naman ay bilang offering na susunugin para kay Lord, para linisin sa kasalanan ang mga Levites. I-dedicate nyo kay Lord ang mga Levites bilang offering na tinataas. Tapos si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa kanila. I-separate mo sa ibang mga Israelites ang mga Levites. Sila ay para sa akin. Pagkatapos mong linisin at i-dedicate sa akin ang mga Levites bilang offering na tinataas, magsuserve na sila sa banal na tent. Sila ay para sa akin. Pinili ko sila kapalit ng lahat ng mga panganay na lalaki sa bayan ng Israel. Nung pinatay ko ang mga panganay na anak ng mga Egyptians, binukod ko para sa akin ang mga panganay na lalaki ng Israel. Lahat ng panganay nila, tao o alagang hayop man. Ngayon, pinili ko ang mga Levites para sa akin kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Bilang gift ng mga Israelites, binigay ko sila kay Aaron at sa mga anak niya para makatulong nila sa pagsaserve sa banal na tent. Tutulong din sila sa pag-o-offer para sa paglilinis ng kasalanan ng mga Israelites at para hindi magkaroon ng salot sa Israel kung sakali man na may lumapit sa holy place. Kaya dinedicate nga ni na Moses, Aaron at ang buong bayan ng Israel ang mga Levites gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Nilinis ng mga Levites ang sarili nila at ang mga damit nila. Tapos dinedicate sila ni Aaron bilang offering na tinataas sa harap ni Lord. Nag-offer din siya para matubos sa kasalanan ang mga Levites. Ginawa nga ng mga tao yung mga dapat gawin sa mga Levites gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Tapos nag-serve na sa banal na tent ang mga Levites. Si Aaron at ang mga anak niya ang namahala sa kanila. Sinabi ni Lord kay Moses, pag 25 years old na ang isang Levite, magsaserve na siya sa banal na tent. Tapos pag 50 years old na siya, magre-retire na siya at titigil na sa pagsaserve. Pwede pa rin naman siya mag-assist sa mga kapwa niya Levites, pero hindi siya pwede mag-isang gagawa ng mga duty sa banal na tent. Ito ang mga dapat niyong gawin at ipagawa sa mga Levites.